Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Capiz, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Lira. Kilala siya sa buong lugar bilang masipag ngunit kapuspalad na labandera. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naglalakad na siya patungo sa ilog bitbit ang isang lumang batya, sabong gawa sa niyog, at isang kupas na tuwalya na matagal nang punit sa mga gilid. Maaga siyang naulila sa ama at ina kaya't siya na mismo ang bumuhay sa sarili. Sa kabila ng hirap, hindi kailanman narinig sa kanya ang reklamo. Tahimik siyang nagtatrabaho, nakayuko sa batuhan habang kinukusot ang mga damit ng mayayamang taga-baryo. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay isang lihim na pangarap, ang makaahon sa hirap at magkaroon ng sariling tahanan na hindi na tinatabla ng ulan. Isang umaga, habang ang hamog ay nakasabit pa sa mga dahon at ang ilog ay tila salamin sa linaw, maagang dumating si Lira sa pampang. Wala pa ang ibang labandera, tanging huni ng ibon at banayad na agos ng tubig ang kanyang kasama. Habang inilulubog niya ang unang kumpol ng damit, may kung anong kumislap sa pagitan ng mga bato sa mababaw na bahagi ng ilog. Napahinto siya. Ano kaya iyon? Bulong niya sa sarili. Maingat siyang lumusong, iniiwasang madulas sa lumot. Nang abutin niya ang kumikislap na bagay, dahan-dahan niya itong hinugot mula sa pagitan ng maliliit na bato. Isang gintong singsing. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito mukhang ordinaryong alahas. May ukit itong mga kakaibang simbolo na tila gumagalaw kapag natatamaan ng sikat ng araw. Kinabahan siya. Siguro may nakahulog lang. Mahina niyang sabi, bagamat wala naman siyang nakitang ibang tao sa paligid. Ilang saglit siyang nag-alinlangan. Sa baryo nila, marami ng kwento tungkol sa mga bagay na hindi dapat pinupulot, lalo na kung galing sa ilog o gubat. Madalas, sabi ng matatanda, pagmamay-ari raw iyon ng mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit na naig ang kanyang pag-aalala sa sariling kalagayan. Kung totoong ginto ito, maaari niya itong maibenta. Maaari siyang makabili ng bigas para sa ilang buwan. Baka makapagpagawa pa siya ng bubong na hindi tumutulo. Mahigpit niya itong hinawakan. Isasauli ko na lang kung may maghanap, pangako niya sa sarili. Ipinulupot niya ang singsing sa kanyang palad at itinago sa loob ng bulsa ng kanyang lumang saya. Ipinagpatuloy niya ang paglalaba, ngunit napansin niyang tila nag-iba ang paligid. Biglang tumahimik ang mga ibon. Ang hangin na kanina'y banayad ay naging malamig. May pakiramdam siyang may nakatingin. Dahan-dahan siyang lumingon sa likuran. Wala. Tanging ang matandang balete sa di kalayuan ang nakatayo. Malaki, tahimik at tila nagmamasid. Napailing si Lira at pilit binaliwala ang kaba. Lumipas ang maghapon at natapos din niya ang trabaho. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa, agad niyang inilabas ang singsing at inilapag sa mesa. Sa liwanag ng lampara, mas lalong luminaw ang kakaibang ukit nito. At doon niya napansin, bahagya itong umiinit. Napaatras si Lira. Bakit? Parang buhay ito? Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, sa kailaliman ng lumang balete sa tabi ng ilog, may mga matang biglang nagmulat. At ang may-ari ng singsing ay nagsimula ng maghanap. Hindi pa alam ni Lira na ang simpleng pagpulot niya ng gintong singsing ay magbubukas ng isang lihim na magpapabago sa kanyang kapalaran at maglalagay sa kanya sa gitna ng mundo ng mga engkanto. Kinagabihan, habang ang baryo ay unti-unting nilalamon ng katahimikan, nakaupo si Lira sa harap ng kanyang maliit na mesa. Tanging ilaw ng lumang lampara ang nagbibigay liwanag sa loob ng kanyang kubo. Sa gitna ng mesa ay nakapatong ang gintong singsing. Hindi pa rin niya maalis ang tingin dito. Mula nang mapulot niya iyon sa ilog kaninang umaga, tila may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi naman masakit, ngunit sapat upang hindi siya mapalagay. Dahan-dahan niyang inabot ang singsing. Mainit pa rin.
Napakunot ang kanyang noo. Kahit matagal na itong wala sa araw, tila may sariling init ang maliit na alahas. Baka guni-guni ko lang. Bulong niya. Maingat niya itong isinuot sa kanyang daliri. Sa una, walang nangyari. Ngunit ilang saglit pa, biglang dumaloy ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Napatayo si Lyra. Hindi gumagalaw ang kurtina, sarado ang bintana. Ngunit malinaw niyang naramdaman ang paglamig ng paligid na para bang may dumaan na anino sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Humigpit ang kapit niya sa mesa. Pinilit niyang kumalma. Pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makaupo muli, may mahina siyang narinig. Isang bulong, napakababa, halos kasabay ng hangin. Isauli mo. Nanlamig ang kanyang batok. Mabilis niyang hinubad ang singsing at inilapag sa mesa. Biglang nawala ang malamig na pakiramdam sa paligid. Napasinghap siya. Matagal siyang nakatayo roon, hindi gumagalaw, nakatitig sa singsing na parang may sariling buhay. Lumipas ang ilang sandali bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na huminga ng malalim. Hindi ito normal, mahina niyang sabi. Sa baryo nila, lumaki si Lyra sa mga kwento ng matatanda. Mga engkantong naninirahan sa balete, mga aninong naglalakad sa ilog kapag hating gabi at mga gamit na hindi dapat inaangkin ng tao. Unti-unting sumiksik ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang katotohanang hindi niya kayang isantabi ang singsing. Kung ito nga ay tunay na ginto, ito na marahil ang pinakamalapit niyang pagkakataon upang makaahon sa hirap. Naupo siya muli at marahang hinawakan ang singsing. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito isinuot. Sa halip, ibinalot niya ito sa isang pirasong tela at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Bukas, tatanungin ko si Aling Sela, pasya niya. Ang matandang hilot sa baryo ang kilalang maraming alam sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Humiga si Lyra, ngunit hindi agad dumating ang antok. Sa labas ng kanyang kubo, ang gabi ay lalong lumalim. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na rin siyang nakatulog. Hindi niya namalayang mahigpit ang hawak ng kanyang kamay sa unan kung saan nakatago ang singsing. At doon nagsimula ang panaginip. Nakita niya ang sarili na nakatayo sa tabi ng parehong ilog. Ngunit iba ito. Mas madilim, mas tahimik. Ang tubig ay hindi umaagos, tila nakahinto. Sa kabilang pampang, sa ilalim ng matandang balete, may nakatayong isang lalaking nakaputi. Matangkad, hindi maaninag ang muka. Unti-unti itong humakbang palapit sa kanya. Gusto niyang umatras. Hindi siya makagalaw. Paglapit ng lalaki, dahan-dahan itong nagsalita. Malalim at malamig ang tinig. Iyan ay hindi sayo. Biglang nagising si Lyra. Hingal na hingal. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Mabilis niyang kinapa ang ilalim ng unan. Nandoon pa rin ang singsing. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw niyang naramdaman. Mas mainit na ito kaysa kanina. At sa labas ng kanyang kubo, sa dilim na hindi tinatamaan ng buwan, may isang aninong tahimik na nakatayo. Nakamasid. Madaling araw pa lamang ay gising na si Lyra. Halos hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang panaginip. Ang lalaking nakaputi, ang malamig na tinig, at ang babalang hindi niya mawari kung imahinasyon lamang o may mas malalim na kahulugan. Tahimik ang kanyang kubo habang dahan-dahan siyang bumangon mula sa papag. Ang unang ginawa niya ay silipin ang ilalim ng unan. Nandoon pa rin ang singsing. Nakahiga ito sa telang pinagbalutan niya kagabi. Ngunit kahit hindi niya ito hawakan, parang ramdam niya ang init na nagmumula rito. Napabuntong hininga si Lyra. Hindi na ito normal, bulong niya sa sarili. Mabilis siyang nagayos.
Hindi na muna siya dumiretso sa ilog upang maglaba. Sa halip, maaga siyang lumakad patungo sa dulo ng baryo sa maliit na kubo ni Aling Sela. Kilala si Aling Sela bilang hilot at manghihilot ng mga sakit na hindi maipaliwanag ng mga ordinaryong manggagamot. Marami ang nagsasabing may alam ito sa mga nilalang na hindi nakikita. Habang papalapit si Lira sa kubo, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Ang mga dahon ng kawayan ay bahagyang kumakaluskos kahit wala namang malakas na hangin. Huminga siya ng malalim at kumatok. Aling Sela, ako po si Lira. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Sumilip ang matandang babae. Maputi ang buhok, matalim ang mga mata, at tila agad napansin ang kaba sa mukha ng dalaga. Pumasok ka, mahinang sabi nito. Pagkapasok ni Lira, agad niyang inilabas ang telang may lamang singsing at inilapag sa mesa. Hindi pa man niya na ipapaliwanag ang lahat ay napakunot na ang noo ni Aling Sela. Dahan-dahang inabot ng matanda ang tela. Pagkabukas, bigla itong napaatras. Namumutla ang kanyang mukha. Saan mo ito nakuha? Mariing tanong niya. Nilunok ni Lira ang kaba. Sa ilog po. Kahapon, habang naglalaba. Matagal na natahimik si Aling Sela. Hindi niya hinawakan ang singsing. Sa halip, tila inaaral niya ito mula sa malayo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napaupo. Anak, mahina niyang sabi, hindi ordinaryong alahas iyan. Nanginig ang kamay ni Lira. Po? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Pag-aari iyan ng mga engkanto. Parang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Napatitig si Lira sa singsing. Sigurado po kayo? Hindi agad sumagot si Aling Sela. Sa halip, tumayo ito at kumuha ng maliit na botelya ng langis at ilang tuyong dahon. Marahan niyang inusuka ng paligid ng mesa. Sa sandaling umakyat ang usok sa singsing, bahagya itong kumislap. Napasinghap si Lira. Napatango si Aling Sela, tila nakumpirma ang hinala. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaibang galaw sa may ilog, sabi niya. Mukhang may nawalan at ikaw ang nakapulot. Biglang naalala ni Lira ang panaginip. Ang lalaking nakaputi. Ang babala. Ibig sabihin po, hahanapin nila ito? Tahimik na tumango ang matanda. At kapag hindi mo na isauli, dugtong niya, ikaw ang hahanapin nila. Nanlamig ang buong katawan ni Lira. Saglit siyang napayuko, nanginginig ang kanyang mga daliri. Pero, mahirap lang po ako. Mahina niyang sabi. Kung maibebenta ko ito, hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Kahit sarado ang pinto. Kahit sarado ang bintana. Biglang namatay ang ilaw ng lampara. Napatayo si Aling Sela. Mabigat ang kanyang tinig nang magsalita siya. Huli na! Dahan-dahang napalingon si Lira sa may pinto. Unti-unti itong bumukas mag-isa. At mula sa labas, may pumasok na malamig na presensya na hindi nila nakikita. Ngunit pareho nilang naramdaman. Nakatayo si Lira sa gitna ng kubo ni Aling Sela. Naninigas ang buong katawan. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Marahang umuuga na para bang may kakapasok lamang, ngunit wala silang nakikitang kahit sino. Mabigat ang hangin. Malamig. Parang may presensyang dumadaloy sa paligid nila. Dahan-dahang inilapit ni Aling Sela ang sarili kay Lira at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Huwag kang kikilos, bulong ng matanda, mababa ngunit mariin ang tinig. Napayuko si Lira, pilit pinipigil ang panginginig. Sa ibabaw ng mesa, ang gintong singsing ay nagsimulang kumislap. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas ang liwanag nito. Parang tumutugon. Parang may kausap. Napasinghap si Lira. Aling Sela,
Mahina niyang tawag. Alam ko, tugon ng matanda. Nandito na siya. Biglang kumaluskos ang mga dahon na nakasabit sa kisame ng kubo. Ang maliit na bote ng langis sa mesa ay bahagyang gumalaw mag-isa. Walang hangin. Walang tao. Ngunit malinaw. May kung anong naroon. Mabilis na kumilos si Aling Sela. Kinuha niya ang isang maliit na supot ng asin at marahang nagwisik sa paligid ng mesa. Sa sandaling tumama ang asin sa sahig, may narinig silang mahinang ungol. Hindi malinaw kung saan nanggaling. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Aling Sela, narinig niyo po iyon? Tumango ang matanda, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, tumingkad ang kanyang muka sa determinasyon. Hindi pa siya ganap na makapasok, paliwanag niya. Pero sinusundan ka na. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Lira. Parang may malamig na hininga na dumampi sa kanyang batok. Mabilis siyang napalingon. Wala. Ngunit kasabay nito, ang singsing sa mesa ay biglang gumulong mag-isa. Diretso papunta kay Lira. Napaatras siya. Huminto ang singsing sa harap ng kanyang paa. Tahimik. Ngunit malinaw ang mensahe. Hinahanap siya. Huminga ng malalim si Aling Sela at mariing nagsalita sa hangin. Hindi pa niya nauunawaan ang kanyang napulot. Bigyan mo siya ng oras. Ilang sandaling walang nangyari. Pagkatapos, unti-unting bumalik ang normal na temperatura ng kubo. Tumigil ang paggalaw ng mga dahon. Nagsimulang muling sumindi ang ilaw ng lampara at ang mabigat na presensya ay nawala. Parehong napabuntong hininga sina Lira at Aling Sela. Ngunit hindi nawala ang takot sa dibdib ng dalaga. Dahan-dahan siyang yumuko at tinitigan ang singsing sa sahig. Mas maliwanag na ito ngayon. Mas buhay. Aling Sela, nanginginig ang boses ni Lira. Ano po ang gagawin ko? Matagal na natahimik ang matanda bago sumagot. May 200 ka lamang anak, sabi niya. Una, isauli mo ang singsing kung saan mo ito napulot. Napayuko si Lira. Pangalawa, mabigat ang tinig ng matanda. Ihanda mo ang sarili mo sa kapalit ng pag-angkin mo dyan. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Lira. Hindi na ito simpleng bagay na napulot. Ito ay isang paanyaya o isang babala. Sa labas ng kubo, sa lilim ng matandang balete sa di kalayuan, may pares ng matang muling nagmulat. At sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang pakay. Hindi agad nakapagsalita si Lira matapos ang babala ni Aling Sela. Para bang nanigas ang kanyang dila habang paulit-ulit na umuugong sa kanyang isip ang dalawang pagpipilian. Isauli ang singsing o harapin ang kapalit. Tahimik niyang tinitigan ang gintong alahas na ngayon ay nakahimlay muli sa ibabaw ng mesa. Sa liwanag ng lampara, tila mas makintab ito, mas kaakit-akit, at mas mapanganib. Aling Sela, mahina niyang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi ko ito isauli? Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan siyang naupo sa lumang bangko, tila nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang bagay na mahirap unawain. Hindi pare-pareho ang kapalit ng mga engkanto. Sa wakas ay sabi niya, minsan swerte, pero kadalasan may hinihingi silang kabayaran. Napalunok si Lira. Ano pong kabayaran? Tumingin sa kanya si Aling Sela, matagal, matalim. Kung ano ang pinakamahalaga sa taong humawak. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Lira. Tahimik ang kubo. Tanging ang mahinang pagpitik ng lampara ang maririnig. Unti-unting inabot ni Lira ang singsing. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat, muling bumalik ang kakaibang init. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasabay na pakiramdam. Isang banayad na bulong sa kanyang isip. Isuot mo. Napapikit si Lira.
Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o may kung anong pumapasok sa kanyang diwa. Mabilis niyang ibinaba ang singsing. Huminga siya ng malalim. Gusto kong isauli, sabi niya sa wakas. Bagaman may pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Bahagyang lumambot ang mukha ni Aling Sela. Kung ganoon dapat bago magtakip silim, payo ng matanda. Mas manipis ang tabing ng mundo nila kapag gabi. Tumango si Lira. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may maliit na bahagi na nag-aatubili. Isang bahagi na pagod na sa kahirapan. Isang bahagi na napapaisip. Paano kung ito na ang pagkakataon niya? Hindi napansin ni Lira na habang hawak niya ang singsing, bahagya itong kumikislap, parang tumutugon sa kanyang pag-aalinlangan. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay tumayo si Lira. Babalik po ako sa ilog mamayang hapon, sabi niya. Tumango si Aling Sela ngunit nanatiling mabigat ang kanyang tingin. Mag-iingat ka anak, babala niya. Hindi lahat ng engkanto ay marunong magpatawad. Pauwi na si Lira sa kanyang kubo nang mapansin niyang tila mas tahimik ang baryo kaysa karaniwan. Ang mga batang dati naglalaro sa daan ay wala. Ang mga aso ay nakahiga, ngunit nakamasid sa kanya. At habang naglalakad siya, may pakiramdam siyang may sumusunod. Mabilis siyang napalingon. Wala. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may aninong tila mabilis na nawala sa likod ng puno ng mangga. Napahigpit ang hawak niya sa singsing na nasa loob ng kanyang bulsa. Biglang uminit ito. Mas mainit kaysa dati. Napahinto si Lira sa gitna ng daan. At doon, malinaw niyang narinig ang isang tinig. Malalim. Mahina. Ngunit hindi nagkakamali. Akin, iyon. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Unti-unti siyang napalingon sa likuran. At sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng puno, may isang lalaking nakaputi na ngayon ay malinaw nang nakatayo at nakatingin sa kanya. Napatigil si Lira sa gitna ng daan. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga dahon ay hindi na kumikilos. Ang mga ibon ay biglang natahimik. Tanging ang lalaking nakaputi sa ilalim ng puno ang malinaw sa kanyang paningin. Matangkad ito. Maputla ang balat. Ang suot ay tila sinaunang kasuotan, malinis, ngunit hindi pangkaraniwan sa mga taga-baryo. At ang mga mata, diretsong nakatingin sa kanya. Nanlamig ang mga palad ni Lira. Gusto niyang tumakbo. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanyang mga paa. Dahan-dahang humakbang palapit ang lalaki. Hindi ito nagmamadali. Ang bawat galaw ay tahimik ngunit mabigat ang dating. Paglapit nito, mas luminaw ang kanyang anyo. Gwapo. Ngunit may kakaibang lamig sa mukha. Hindi ito mukhang tao na matagal nang nakatira sa mundo ng mga mortal. Humigpit ang kapit ni Lira sa bulsa ng kanyang saya kung saan nakatago ang singsing. Huminto ang lalaki, ilang hakbang ang layo sa kanya. Tahimik. Pagkatapos ay nagsalita. Ibinigay mo sana agad. Malamig ngunit mahinahong tinig nito. Napaatras si Lira ng isang hakbang. Hindi ko po alam na may may-ari, nanginginig niyang sagot. Matagal siyang tinitigan ng lalaki na para bang sinusukat ang katotohanan sa kanyang mga mata. Alam mo na ngayon, tugon nito. Biglang uminit ang singsing sa bulsa ni Lira. Halos makapaso. Napasinghap siya. Napansin niyon ng lalaki. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinanggap ka na nito, mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ni Lira. Po? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, marahang iniunat nito ang kamay. Isauli mo. Simple ang mga salita. Ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Napalunok si Lira. Naalala niya ang babala ni Aling Sela. Naalala niya ang hirap ng kanyang buhay. Naalala niya ang pangarap niyang makaahon.
Dahan-dahan niyang inilabas ang singsing mula sa bulsa. Kumikislap ito sa kanyang palad. Saglit siyang nag-alinlangan. Napansin niyon ng lalaki. At sa unang pagkakataon, bahagyang tumalim ang kanyang tingin. Dalaga, mas mababa na ang kanyang tinig ngayon. Ang bagay na yan ay hindi laruan ng tao. Parang may malamig na hangin na umikot sa paligid nila. Nanginginig ang kamay ni Lyra. Kung isauli ko po, mahina niyang tanong, wala na po bang mangyayari sa akin? Hindi agad sumagot ang lalaki. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Depende. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Sa ano po? Bahagyang lumapit ang lalaki. Sapat para maramdaman ni Lyra ang malamig na presensyang bumabalot dito. Kung gaano ka na nito tinanggap. Biglang kumislap ang singsing sa kamay ni Lyra. Mas maliwanag kaysa dati. At sa sandaling iyon, may kung anong gumuhit na liwanag sa paligid ng kanyang daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil dahan-dahang, parang may markang lumilitaw sa kanyang balat. Napaatras ang lalaki. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi maaari, mahina niyang sabi. Nanginginig si Lyra. Ano po ang nangyayari sa akin? Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago ito muling nagsalita. At ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpalamig sa kanyang dugo. Huli ka na, dalaga. Bahagyang nagdilim ang paligid. At ngayon, bahagi ka na ng sumpa ng singsing. Hindi agad na unawaan ni Lyra ang mga huling salitang binitiwan ng lalaking nakaputi. Parang umalingaw-ngaw lamang ang mga ito sa kanyang isip. Malabo, mabigat at nakakatakot. Bahagi ka na ng sumpa. Napatingin siya sa kanyang kamay. Doon, sa palibot ng kanyang daliri kung saan niya hinawakan ang singsing, malinaw na lumilitaw ang isang manipis na guhit na tila ginto ang kulay. Hindi ito sugat, ngunit hindi rin ito pangkaraniwang marka. Parang may ukit sa kanyang balat. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ano po ito? Mahina niyang tanong. Hindi agad lumapit ang lalaki. Nakatingin lamang ito sa marka, tila may iniisip na malalim. Ang singsing, sabi niya sa wakas, ay hindi basta nawawala sa may-ari nito. Napalunok si Lyra. Pero, hindi ko naman po sinasadya. Hindi mahalaga ang sadya. Putol ng lalaki, bagaman hindi galit ang tono nito. Tinanggap ka na nito. Mas lalong uminit ang marka sa daliri ni Lyra. Napahawak siya roon, napapikit sa hapdi na dahan-dahang sumusulpot. Ano pong ibig sabihin? Unti-unting lumapit ang lalaki hanggang 2 hakbang na lamang ang pagitan nila. Ngayon ay mas malinaw na ni Lyra ang kanyang mukha. Gwapo, ngunit malamig. Tila hindi sanay sa mundo ng mga tao. Ang singsing na iyan, paliwanag nito, ay panata ng aming lahi. Hindi ito basta alahas. Ito ay sumpa at pangako. Napabuntong hininga si Lyra, halos maiyak. Pwede pa po bang maalis ito? Matagal na natahimik ang lalaki bago sumagot. May paraan, sabi niya. Bahagyang umangat ang pag-asa sa dibdib ni Lyra. Paano po? Ngunit ang sumunod na mga salita nito ay muling nagpatigas sa kanyang sikmura. Kailangan mong ibalik ang singsing sa mismong pinanggalingan nito, sa ilalim ng balete sa ilog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya ang matandang puno, ang katahimikan doon, ang pakiramdam na may nakamasid. Ngayon din po ba? Mahina niyang tanong. Umiling ang lalaki. Hindi na ganoon kadali. Naramdaman ni Lyra na may kung anong hindi maganda sa paraan ng pagkakasabi nito. Bakit po? Saglit na tumingin ang lalaki sa kanyang kamay na may marka. At dahil, mabigat niyang sabi, nagising na ang bantay. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ni Lyra. Anong bantay? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan siyang napalingon sa direksyon ng ilog.
sa malayong bahagi ng baryo kung saan nakatayo ang matandang balete. Sumunod ang tingin ni Lyra. At doon, kahit malayo, may napansin siyang kakaiba. Ang mga ibon sa paligid ng balete ay biglang nagsiliparan. Ang mga dahon ay marahas na gumalaw kahit walang hangin. At sa pinakailalim ng puno, may aninong tila gumapang palabas mula sa dilim. Nanlamig ang kanyang dugo. Dahan-dahang nagsalita ang lalaking nakaputi. Hindi lang ako ang naghahanap sa iyo, Lyra. Napapitlag siya. Hindi niya kailanman sinabi ang kanyang pangalan _attachment. Unti-unti siyang napalingon pabalik sa lalaki. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang narinig ang babala nito. Kapag nauna ang bantay, hindi na kita maililigtas. Biglang dumilim ang ulap sa ibabaw ng baryo. At mula sa direksyon ng ilog, may umalingaw-ngaw na mababang ungol. Nanatiling nakatayo si Lyra, tila nakatanim ang mga paa sa lupa. Ang mababang ungol mula sa direksyon ng ilog ay hindi na nawala. Sa halip, unti-unti itong lumalakas. Parang isang nilalang na nagigising mula sa matagal na pagkakahimbing. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang kamay na may marka. Ano iyon? Mahina ngunit nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang lalaking nakaputi. Nakatitig lamang ito sa malayo sa direksyon ng matandang balete. Ang bantay. Sa wakas ay sabi niya, tagapangalaga ng singsing. Mas bumigat ang pakiramdam ni Lyra. Engkanto rin po ba siya? Bahagyang umiling ang lalaki. Mas matanda pa. Napasinghap si Lyra. Sa malayo, kitang-kita na ngayon ang kakaibang galaw sa paligid ng balete. Ang mga sanga nito ay marahas na umuuga kahit walang hangin. Ang mga ibon ay tuluyan ng naglaho sa himpapawid. At mula sa paanan ng puno, may aninong unti-unting humuhubog. Parang usok na nagiging anyo. Napaatras si Lyra. Lalapit ba yun dito? Kung dala mo pa rin ang singsing? Sagot ng lalaki. Oo. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Lyra. Ano po ang gagawin ko? Sa unang pagkakataon, tumingin ng diretso sa kanya ang lalaking nakaputi. Hindi na ganoon kalamig ang mga mata nito. May bahid na ng pag-aalala. Kailangan kitang mauna roon, sabi niya. Bago ito tuluyang magising. Hindi na nagatubili si Lyra. Tumango siya kahit nanginginig. Sasamahan niyo po ako? Sandaling natahimik ang lalaki. Hanggang kaya ko, tugon niya. Hindi iyon lubos na nakapagbigay ng ginhawa. Ngunit wala ng oras para magtanong. Mabilis silang naglakad patungo sa ilog. Habang papalapit, lalong lumalamig ang hangin. Ang dating pamilyar na landas ay tila nag-iba. Mas madilim, mas tahimik. Napansin ni Lyra na ang marka sa kanyang daliri ay bahagyang kumikislap. Masakit ba? Tanong ng lalaki. Opo, parang umiinit, sagot niya. Malapit na ang bantay, mahina nitong sabi. Pagdating nila sa pampang, agad napahinto si Lyra. Ang ilog na dati malinaw at payapa ay tila naging mabigat ang agos. Ang tubig ay bahagyang umiikot na para bang may hinihigop sa kailaliman. At ang matandang balete ay tila mas malaki kaysa dati. Mas madilim, mas buhay. Diyan, sabi ng lalaki, itinuro ang paanan ng puno. Nanginginig ang tuhod ni Lyra habang dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay parang may bigat. Ang bawat hinga ay malamig. Paglapit niya sa balete, biglang kumalabog ang lupa. Napahiyaw siya at napaatras. Mula sa paanan ng puno, may itim na usok na sumirit pa itaas. Unti-unti itong nagbuo ng anyo. Malaki. Matangkad. May mahahabang bisig na tila gawa sa anino. Dalawang nagliliyab na mata ang dahan-dahang nagmulat. Nanigas si Lyra. Ang tinig ng lalaking nakaputi ay naging mariin. Lyra, ngayon na! Nanginginig, inilabas ni Lyra ang singsing.
Ngunit bago pa niya ito maihagis, biglang umalingaw-ngaw ang mababang tinig ng nilalang. Huli na! At sa isang iglap, sumugod ang bantay. Sumigaw si Lyra nang sumugod ang bantay mula sa paanan ng balete. Ang higanteng nilalang na tila hinulma mula sa usok at dilim ay kumilos ng napakabilis, mas mabilis kaysa inaakala ng mata. Takbo! Sigaw ng lalaking nakaputi. Ngunit hindi agad nakagalaw si Lyra. Parang may humihila sa kanyang mga paa pababa sa lupa. Ang marka sa kanyang daliri ay nagliyab sa init. Halos mapaso ang kanyang balat. Sa isang iglap, humarang ang lalaking nakaputi sa pagitan nila ng bantay. Itinaas nito ang kamay. Biglang kumislap ang hangin sa kanyang harapan. Parang may hindi nakikitang pader na sumalubong sa dambuhalang nilalang. Umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong. Napaatras ang bantay ng isang hakbang. Ngunit hindi ito tumigil. Mas lalong nagliyab ang mga mata nitong parang baga. Lyra! Muli siyang tinawag ng lalaki. Ibalik mo ang singsing sa ugat ng balete. Napalingon siya sa paanan ng puno. Ngayon ay malinaw niyang nakikita. May maliit na siwang sa pagitan ng makakapal na ugat. Tila doon nga ang pinanggalingan ng singsing. Ngunit nasa pagitan niya at ng ugat ang nagngangalit na bantay. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ano po ang gagawin ko? Halos pabulong niyang tanong. Hindi lumingon ang lalaking nakaputi habang patuloy nitong hinaharang ang nilalang. Magtiwala ka sa akin, mariin nitong sabi. Huminga ng malalim si Lyra. Mahigpit niyang hinawakan ang singsing. At saka siya tumakbo. Sa bawat hakbang niya papalapit sa balete, lalong umiinit ang marka sa kanyang daliri. Parang may apoy na gumuguhit sa kanyang balat. Napansin niyon ng bantay. Sa isang iglap, iniwasan nito ang harang ng lalaki at iniunat ang mahabang bisig patungo kay Lyra. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos maabot na siya. Bilis! Sigaw ng lalaki. Sa huling lakas ng loob, tumalon si Lyra papunta sa pagitan ng mga ugat ng balete. Agad niyang ibinaon ang singsing sa siwang ng lupa. Sa sandaling kumalas ang singsing sa kanyang kamay. Biglang nagliyab ang marka sa kanyang daliri. Napahiyaw siya. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang isang malalim na sigaw mula sa bantay. Ang higanteng nilalang ay napaatras. Ang katawan nitong yari sa anino ay nagsimulang maghiwa-hiwalay na parang usok na tinatangay ng hangin. Umikot ang malamig na hangin sa paligid ng balete. Ang lupa ay bahagyang yumanig. At pagkatapos, biglang tumahimik ang lahat. Napaupo si Lyra sa lupa, hingal na hingal. Nanginginig ang buong katawan. Unti-unti niyang tiningnan ang kanyang kamay. Ang gintong marka ay kumukupas. Napapuntong hininga siya ng malalim. Naibalik ko na ba? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang lumapit ang lalaking nakaputi. Sa unang pagkakataon, wala na ang matinding lamig sa kanyang muka. Oh, sabi niya. Tumingala si Lyra. Pagod at nalilito. Tapos na po ba? Saglit na natahimik ang lalaki. At ang katahimikang iyon ang muling nagpatibok ng mabilis sa dibdib ni Lyra. Dahil sa malayo, sa kailaliman ng balete, may mahina na namang kumaluskos. At ang mga ugat ng puno ay bahagyang gumalaw. Hindi agad nakahinga nang maluwag si Lyra. Kahit kumukupas na ang marka sa kanyang daliri, may kung anong mabigat na pakiramdam ang nananatili sa kanyang dibdib. Ang mahinang kaluskos mula sa kailaliman ng balete ay tila paalala na hindi pa ganap na tapos ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig pa ang tuhod. Akala ko po, tapos na, mahina niyang sabi. Tahimik na nakatingin ang lalaking nakaputi sa puno. Ang kanyang muka ay hindi na kasing lamig kanina, ngunit may bakas ng pag-aalala. Natigil mo ang bantay, paliwanag niya. Pero nagising mo rin ang panata ng singsing.
Napakunot ang noo ni Lyra. Hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim ang lalaki bago siya tuluyang hinarap. Ang singsing na iyon ay hindi lang basta nawawala, sabi niya. Ito ay naghahanap ng pusong marunong magsauli. Sandaling natahimik si Lyra. Unti-unti niyang naalala ang lahat. Ang tukso ng kahirapan, ang pag-aalinlangan niya kanina, at ang huling sandaling pinili niyang isauli ang singsing. Kung ganon po, bakit parang may kulang pa? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip tumingin ito sa kanyang kamay. Bagaman halos wala na ang marka, may napakabanayad na guhit na naiwan. Parang anino ng ginto sa balat. Dahil hinawakan ka na nito, mahina niyang sabi. Nanlamig ang batok ni Lyra. Masama po ba yon? Umiling ang lalaki. Hindi, sagot niya. Sa katunayan, bihira ang tulad mo. Napatingin si Lyra sa kanya, naguguluhan. Po? Bahagyang lumambot ang tinig ng lalaki. Maraming tao ang pumipili na ang kininang biyayang hindi kanila, sabi niya. Pero pinili mong magsauli. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Lyra. Sa unang pagkakataon mula nang mapulot niya ang singsing, nakahinga siya ng malalim. Tahimik ang paligid ng ilog. Ang balete ay tila bumalik sa dati. Malaki, matanda, ngunit hindi na nagbabanta. Makakauwi po ba ako? Mahinang tanong niya. Sandaling tumingin ang lalaki sa langit na ngayon ay nagsisimula ng lumiwanag sa dapit hapon. Makakauwi ka na, sabi niya. Napabuntong hininga si Lyra. Ngunit bago siya tuluyang makatalikod, muling nagsalita ang lalaki. Lyra, napalingon siya. Sa unang pagkakataon, may bahid na ng init ang mga mata ng nilalang. Hindi ka babalikan ng sumpa, sabi nito. Pero may iniwan sa iyo ang singsing. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Ano po iyon? Bahagyang ngumiti ang lalaki. Isang ngiting halos hindi makita. Kapag dumating ang panahong tatawagin ka ng mundo namin, maririnig mo. Nanlamig ang kanyang mga palad. Bago pa siya makapagtanong muli, unti-unting naglaho ang anyo ng lalaking nakaputi, parang hamog na tinangay ng hangin sa dapit hapon. At si Lyra ay naiwan mag-isa sa tabi ng ilog. Tahimik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may banayad na init na nanatili. Isang paalala na minsan sa kanyang buhay, nahawakan niya ang hiwaga ng mga engkanto at pinili niyang gawin ang tama. Ang biyayang hindi sa atin ay maaaring magdala ng tukso, ngunit ang pusong marunong magsauli ang tunay na nagkakamit ng pagpapala. Wakas.